Yo, good day everyone. This is Jared Peñalosa from Caraga State University, Cabadbaran campus, and our topic for today is about Python's object-oriented programming polymorphism. So yeah, without further ado, let's get started. Now with this problem set na binigay sa aming instructor, dito natin ma-apply ang polymorphism by solving this problem set sa Python. Titled IT Day 2026 Ticketing. Different ticket type, same method. So, nagbigay siya dito ng scenario. IT Day 2026 has different ticket categories. Actually, itong IT Day 2026, it is a program sa aming organization only for IT students. Ngayong March siya mangyayari. So, ginawan siya ng scenario kunwari dahil na-mention dito na meron itong mga tickets. Tickets sa iba't ibang mga audiences like student, for VIP, sponsors, yun, ganun. So, bawat ticket doon, iba-iba ang presyo. Each ticket computes price differently, but the system should call the same method name like getPrice. So, kagaya ng inheritance, galing to siya sa parent class, tapos tatawagin, i-inherit, gagamitin sa ibang class, pero iba na ang behavior. Kaya siya nagiging polymorphism. But the concept remains inheritance pa rin naman, Pero pag i-override mo na kasi ang behavior ng isang function na tinawag mo sa parent class, polymorphism na ang tawag doon. But ang concept is nanggaling pa rin sa inheritance. So yung difference between polymorphism and inheritance. So learning targets, implement method overriding. So yun yung na-mention ko kanina, mag-iiba na ang behavior pag tinawag ang function mula sa parent class. Task requirements, create a parent class. Ayan, papangalanan natin siyang ticket. According sa instruction, ticket ang ipapangalan sa ating parent class. Meron siyang attribute or sa atin ilalagay ang data, especially the name, And yung nabanggit kaninang getPrice na function or the method, by default dapat meron siyang price na 100. Pero ma-override yan, mababago pa rin naman yan later on. Dahil tatawagin natin siya sa ibang class. And its child classes under sa parent, student ticket, override the getPrice. Ayan mababago. From 100 so naging 50 siya. Only for student na class. And another class, VIP ticket, inherit, tapos yung price mababago, magiging 200, 230, 200 plus 30. Then last na class natin gagawin, papangalanan natin sponsor ticket. Inherit, ang price mababago into 0. Or, dahil libre siya, ang i-return na lang siguro niya is string literal na word sponsor. Ano yung mga requirements para ma-demonstrate ang polymorphism? Write a function, print, recept. So different na naman na function natin gagawin outside the classes. Ito, tatawagin to siya para ma-print or it will act as halimbawa as interface kumbaga Ito yung magsisilbing parang itsura ng resibo mo, itong function na ito. Kasi nandito nakalagay yung name, type ng ticket, and the price as well. Then create a list of mixed ticket objects. So syempre kung may classes, merong objects. Tapos yung mga objects na yon, according dito, ilalagay sa isang list na collection para i-loop ang bawat isa. Then, habang niluloop siya, tatawag-tawagin itong print recept na na-mention ko kanina for each object. Now let's start by opening our compiler. Gagawa tayo ng ating Python file. Let's name it polymorphism. Now, our topic for today is about Python's object-oriented programming polymorphism. First class, natin gagawin, ating parent class, papangalanan natin siyang, according dito, ticket. Class ticket. Then, under sa class na ticket, meron tayong isang attribute na nagngangalang holder name. And the function na nabanggit kanina na ipapasa natin sa iba't ibang mga classes, ito ay the getPrice na meron siyang default base price na 100. Yun yung value niya for now, Mababago yan dahil mag-override tayo. Gamit tayo ng init constructor. Yan. Dito sa constructor, iisa lang talaga ang parameter. Ito siya, just a keyword indicator na constructor tayo para magamit yung mga attribute. Ito lang talaga yung lalagyan ng data, hindi ito. Self.holderName equals name. Now, for our function na ipapasa sa iba't ibang classes, gagawa tayo ng getPrice na function, self, return, yung default, by default, 100 lang daw muna. Yun yung sabi sa instruction.
Now, second class, student na class, student ticket class, class student ticket. Now, firstly na ma-apply natin for now is inheritance. Bakit? Siyempre, tatawagin mo dito ang ating parent class. Anong reason? Para magamit natin to. Yun yung purpose ng inheritance, di ba? I-acquire mo ang mga function na ito para mag-function or magamit mo sa class na to. Hindi ka nagagawa ng another. Actually, kung inheritance ang pag-uusapan, i-acquire mo ito under sa parent class na ito. Tinawag mo siya, lalagay mo dito, parang yung student ticket, magamit niya to. Bali, meron na siyang ability. These are the abilities na ma-acquire nitong student ticket. Pero dahil polymorphism tayo, kailan ba mag-i-exist talaga ang polymorphism? Kapag ang function na in-acquire mo from your parent class, papalitan mo ng behavior. Ano bang papalitan natin dyan? Or ang i-override? Itong get price according sa instruction. Dahil ang base niya 100 sa student, magiging 50 na siya, di ba? Yun yung according sa instruction. Magiging 50 na siya. So pag pinalitan natin ng 50 yan, dyan na nag-i-exist or nag-occur ang polymorphism. Under sa function na yan, ano bang gusto mong ipalit dyan? Doon mag-occur ang polymorphism. Kapag wala, wala yan. Class lang. Inheritance lang. Wala kang papalitan dito, lahat yan 100. Kahit ilang class lang yan, tapos papasahan mo ng parent class, inheritance yan. Wala kang babaguhin dito. No? And kung maglagay man tayo ng data for this class sa paggawa natin ng object, meron na rin siyang ability. Itong student ticket, kahit di natin gawa ng constructor, meron na siyang ability tumanggap ng data. Bakit? Dahil na-acquire na niya ito. Ito kasi magsisilbi nating tatanggap ng name na ilalagay natin sa object. Hindi siya mapupunta dito exactly dahil ito ang tatawagin. Pero ginamit na niya to para makatanggap ng name. 50, the value ay re-return. Next class natin ay ang VIP ticket class. VIP ticket. Same, inherit dahil gagamit siya ng get price at tatanggap siya ng data or name, get price. Set na keyword, return, magkano yon? 200 plus 30 o 230. 200 plus 30. The last na class is the sponsor class. Calling the parent class to acquire its function, get price, return. Magkano bang i-return natin? 0. Libre daw siya. So dapat sponsored na lang. Sige. Hindi integer ang i-return natin. String literal na word sponsored. Now as usual, after creating classes, ang next natin gagawin is objects. Objects. Creating objects for these classes. So very basic lang ang paggawa ng ating object for Python. Unlike sa Java, here in Python, basic lang. Student class natin, student lang din ipapangalan ko para hindi magulo at dali lang matrace. Then call it. Yan. Ang object natin dyan is student. Ganyan lang gumawa ng object sa Python. VIP object for the VIP ticket class. Hindi mo na maglalagay ng data. Dahil may gagawin pa tayo. Sponsor. Sponsor lang din na object for the sponsor class. Next. Required function. Gumawa ng function na nagngangalang print receipt na lalagyan mo ng ticket object parameter para ipakita ang content ng bawat object na iloloop mo galing sa list. Gagawa pa tayo ng list collection para iisa-isahin by iteration, ipiprint niya ang resibo. Hindi na tayo mag-iisa-isa ng print. Through iteration na lang. Gagawa tayo ng outside nga function, print receipt. Tapos ang name ng parameter niya is ticket object. Yan. So dito banda, magiging creative tayo. Dahil hindi naman tayo ini-strictly na dapat ganyan ang itsura ng resibo mo ha. Hindi. Kanya-kanya tayo ngayon dito. Ako, aayusin ko lang. Kaya ng new line, lalagyan ko siya ng title, IT Day 2026 Resibo. Print, syempre unang-una ang ating folder name. Gagamit tayo ng formatted string para mailagay ang data inside of the string. Ticket object. Di ko muna siya tatapusin. Ticket type.
Ticket price. Ito yung pinaka-last. Ticket price. Yan, parameter. So, pwede rin akong mag-add ng, guhit lang. So, mag-start na tayo maglagay ng data. Names. So, for this student, sample, ang lalagay ko diyang pangalan for student is JB. Tapos sa VIP ticket, siguro pangalan ng teacher ko. VIP daw siya. Yan. Ay, baliktad. Tapos, sa sponsor ticket, McDo daw yung mag-i-sponsor. So, siguro ang lalagay ko diyang pangalan ng tropa ko, nagtrabaho sa McDo. Yan. Collection. Yun yung next na procedure, di ba? Create a list, a collection of mixed ticket objects and loop it through iteration or by looping. Yung kada each, tatawag-tawagin mo itong yung ginawa nating function sa labas na print receipt for each. Sige. Gagawa ko ng list collection, papangalanan ko lang siyang objects and the loop. For O in object, sa bawat object na nasa objects, referring to one student, VIP, sponsor, yan. Sa bawat element ng collection mong objects. Yun yung ibig sabihin ng for O, for each. Pinangalanan ko lang siyang O, wala lang. For each, for O. For O in object, sa bawat isa niyan. Sa bawat isa niyan, tatawag-tawagin mo ang ito, print receipt. Yun yung according sa instruction. Call the print receipt for each element na nasa loob nito. Tapos, lagay mo yung yan. Ano value ng O? Yan, yung kada isa nito. Yan. Student, isang O. VIP, isang O. Sponsor, isang O. Dahil tatlo ang laman yan, tatlong beses ito matatawag. Tatlo laman yan eh. Ang value ng O is student na object na may papasa dito sa ticket object parameter. So, bale, from the iteration, ang first value na na-iterate or nakuha itong student na object. Pinasa dito. Bakit? Tinawag to eh. Itong function na ito tinawag. Sa pagtawag niya, naipasa dito ang student na object na ilalagay niya dito sa parameter na to, ticket object. Para di kayo maguluhan, ang first value ng ating ticket object is student. Yun yung unang na-iterate eh. Tapos, dito siya ipaprocess. Anong process ang ginagawa sa resibo? By printing its content. Ano bang una? Sa student dot una, holder name. Siyempre, pangalan. Pangalan ng may-ari ng ticket. Yun yung unang tingin ano. Ticket type. For the type, gagamit tayo ng type na keyword para makuha anong type, anong class type meron ng isang object na yan, na student. No? Then, the price. That get price. Tinawag yung function na get price. Try natin i-print. Print natin. Ayun, na-print. Yung unang na-print na resibo kay JB. Bakit? Student siya eh. Ayan yung ticket type niya. Student ticket. Nagkakahalaga ng 50 pesos. Tapos next sa collection na na-iterate, ito ang Sir Mario. Ticket type niya, VIP. Nagkakahalaga ng 230. Last from the collection, last element na na-iterate, ito, sponsor ticket. Kang Renmark. Sponsor siya, sponsor na McDo. Now, anong pwede natin baguhin dito? Ang pangit naman siguro kung ito ang lalabas sa ticket type mo. Like, babasahin lang siya ng ordinaryong tao. Ano to? Bakit may main? Bakit may class? Ano yan? Tatanggalin natin yan at ang ititira natin, ito lang. Yan lang ang dapat makita ng tao. Yung mga non-IT, hindi nila alam yan. Hindi nila alam. Ano to? Class, ano to? Main? Ano yan? Dapat ito lang ang makikita nila, no? Paano yan siya tatanggalin? Nag-research ako kanina. Research. Ang gagawin lang, according sa nabasa ko, that underscore name. By using this, i-convert niya into string. Tatanggalin niya yung mga kung ano nung mga symbol or class ang nakalagay. Try natin. Print ulit. As you can see, ayun no. Nawala, di ba? Nawala. So I guess na-solve na natin ang problem, no? Yun lang naman na nakalagay sa instruction eh. Output showing 3 ticket types with correct prices. Tama naman ah. Ayun no. Sponsor. For the sponsor. 230 for the VIP. Estudyante lang na nakatayo, 50. Para sa yun sa concert, pag nakatayo ka lang sa gitna, mura lang. Pag nakaupo ka sa taas, mga ganyan VIP, mahal. Ngayon, gagawa tayo ng explanation. Why polymorphism reduces code duplication? Bakit daw ang polymorphism nakakabawas ng pagdodoble ng code? Bakit nga ba? Pansin nyo to, imagine kung uulit-ulitin natin yan. Diba? Dadami ang linya ng code natin, diba? Pero, dahil sa concept ng inheritance,
umunti. Ito yung in-inherit niya eh. Kibali pag na-inherit nga yan, hindi mo na uulitin isulat. Kasi na-acquire na niya ito. Ang naulit lang, ito. Bakit? Polymorphism eh. Babaguhin niyang behavior, kaya kailangan mo siyang tawagin para mabago to. Pero kung wala talagang polymorphism, madali lang. Inherit lang, acquire lang ng acquire, wala ka nang ulitin. Lahat nanggagaling sa parent class na i-acquire sa iba't ibang classes. Wala kang ulitin. So dahil talaga yan sa concept ng inheritance, kaya bumababa or nare-reduce ang line of code. Dahil yung mga pabalik-balik, hindi na uulitin, in-acquire na eh. Galing yun sa parent class. For example, yung paghingi mo ng pangalan, tapos lahat ng mga classes pare-pareho ang ginagawa. So tawagin mo na lang, huwag mo nang ulit-ulitin pagsulat, inherit mo na lang. Polymorphism reduces code duplication because it lets different objects share the same interface while providing their own specific behavior. So one interface, many implementation. Nagsishare lang sila ng iisang interface, tinawag sa iba't ibang classes para magkaroon ng iba't ibang behavior. Yung isang interface na yun na in-inherit mo, papalitan mo ng iba't ibang behavior, depende sa anong gusto mo. Instead of writing separate functions yan, kagaya nitong init na yan. Imagine kung ulitin ko pa yan pag tataas na yung code, di ba? Pero dahil na-inherit na niya, hindi ko na kailangan sulatin yan ulit. Instead of writing separate functions for each type, you can write one general method that works with a common parent class. One general method or function na gagamitin sa lahat ng mga classes. For example, in object-oriented programming languages like Java or Python, a single method can call draw on many different shapes without knowing their exact types. This eliminates repeated conditional logic and keeps the code cleaner and easier to maintain. So based sa instruction, I guess wala na tayong dapat i-solve, no? Ito lang siya, na-solve na natin ang problem set for applying the polymorphism. No, ito yung solution natin for problem set na yun. So, thank you for watching and I hope you learned something new.